Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. Ialay natin ang intensyong ito para sa intensyon ng bawat isa. Alalahanin natin ang mga may sakit na mas lalong dapat makinabang sa misang ito at yung mga kapatid natin sa ibang bayan na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Dagdag lakas para sa kanila, hindi lamang sa katawan, kundi lalo na sa kalooban. Upang tayo maging marapat sa misang ito at para sa ating iba pang mga intensyon, halina't hangarin muna natin ang kapatawaran ng Panginoon. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating pang-intensyon. Lalo na ang intensyon nating mas mapalapit sa ating Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin, ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahiyas, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpupunit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang pinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi, alang-alang kay David na aking lingkod. At ang alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod ng aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso aking binayaan, ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, duman siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanyang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dilhan nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na. Nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kaninuman, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng kilala sa tangwika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa, nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Hello po sa inyo, lalo na sa mga kapatid nating may sakit, mga nasa ospital, nasa bahay lang, at sa mga kapatid nating nagtatrabaho sa ibang bayan para sa kanilang pamilya. Ano po ang reaksyon natin kapag ang isang ipinanganak na bata ay mayroong disability, mayroong kapansanan? Do we have the same reaction kapag ang bata ay nakita nating ipinanganak na healthy? Namimilog din ba ang ating mga mata? Natutuwa rin ba tayo? Na-excite din ba tayo? Pinapangko natin? Sinasabi natin maganda, gwapo? Sinasabi natin blessed na blessed ang mga magulang? Ang Diyos ba'y ating pinapupurihan? And when we say na ang isang bata o taong with disability is a blessing, do we really mean what we are saying? Baka ang sinasabi natin ay pampalubag loob lang, lalo na para sa mga magulang. Kamakailan ay nagmisa ako sa bahay ng namatay. Kung bakit dito sa atin, pinapayagang magkalat ang mga aso at magpupo sa mga daan. Ang dami tuloy mga bomba sa daan, mga landmines. So ito na, pagkatapos kong magmisa, bahay ng patay, labas ako, pupunta na ako sa aking sasakyan. Nakatapak, hindi ako, buti na lang. Listo na ako, dami eh. Nakatapak yung kakilala ko ng bomba, ng pupo, ng aso. Alam niyo, sabi ng mga nakakita, pati na siya, ay, swerte, magkakapera. Swerte, magkakapera. Sabi ko, tapakan mo kaya lahat ng tae ng aso dito, iahanap pa kita. Diba? Tawanan sila. At ang ako'y papauwi na. Ay, sumigaw ba naman yung nakatapak ng pupo? Ader, halika na,
tayo magpagpag muna. Sabi ko, pagpagin mo yung tae sa sinelas mo. Ang swerte. Pampalubag loob lang. And so I wonder, kapag sinasabi nating blessing ang isang taong may kapansanan, blessing nga ba ang gusto nating sabihin diyan? O baka naman pampalubag loob lang? Well, let us mean what we are saying because they are indeed blessings. Narinig po natin sa ating gospel reading kung paanong ituring ni Kristo ang mga kapatid nating with disability. Ang sabi dito, bago niya pagalingin yung lalaking bingi at utal, inilayo muna niya sa karamihan. Bakit? Kasi baka sakaling pagkarinig agad nito ng mga sounds, makapagsalita, matarante, makapagtawanan ng karamihan. At hindi niya ito pinagaling sa pamamagitan ng salita lang na po pwede naman. Hinawakan niya ito, hinipo niya ito in order to let him feel accepted, loved, and cared for. Sa totoo lang, pinagaling ni Kristo, hindi lang kanyang katawan, kundi ang kanyang kalooban. Ipinaramdam ni Kristo sa kanya, blessing ka, mahalaga ka. Kay layo nito, sa iba sa ating pinagtatawanan ng kapansanan ng ating kapwang may kapansanan. O kung hindi man pagtawanan, hindi natin binibigyan ng importansya ng halaga. Hindi natin tinitingnan bilang pagpapala rin tulad ng maraming iba. The Bible has said, we are created in the image and likeness of God. We are knit together in our mother's womb. We are fearfully and wonderfully made. Tayong lahat. Applicable sa lahat yan. Hindi po pwedeng sabihin ng sino man na walang kapansanan, sa akin lang applicable yan. Hindi sa ibang may kapansanan sapagkat hindi sinasabi ng Biblia yan. In fact, ang Biblia ay mas sinasabi pa tungkol sa pagtrato ng may pagmamahal at pagpapahalaga sa mga kapatid nating may kapansanan. Ang sabi nga po ni San Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Corinto, chapter 12, lahat tayo ay parte ng katawan ni Kristo. And so, we all need one another. At ang sabi pa niya, those parts of the body that seem less important are all the more necessary. And those parts of the body that we consider less honorable should be surrounded with greater honor. And so, the question is, are we doing this? Sige, hindi nga natin pinagtatawanan ang mga taong may kapansanan, pero gumagawa ba tayo ng higit dyan? Do we give them more importance and greater honor? May report sa ibang bansa na 90% of women, mga ginang, mga nanay, na natutuklasang ang kanilang anak ay may Down syndrome habang ito ay nasa kanilang sinapupunan pa lang ay nagre-resort sa abortion. Pinapalaglag nila ang mga batang yan. Now, syempre, ang reaksyon natin dyan, grabe naman, masyado, ang sama-sama nila, hindi sila mga tunay na ina, malaking kasalanan yan. Of course, hindi ko sasabihin hindi malaking kasalanan yan. Malaking kasalanan talaga yan. Pero natatanong po ba natin, sa puso natin, sa isipan natin, ano ang parte natin sa kasalanang yan ng mga nagpalaglag ng mga batang alam nilang may Down syndrome? Kung ang lipunan ba naman natin, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo ay magpaparamdam ng isang taong may kapansanan ay pagpapala talaga na ang kanyang pamilya, lalong-lalo na, ang kanyang mga magulang ay makararamdam ng totoong suporta. Yun bang ang mga gamot nila ay sustentado, kaya sa murang halaga makukuha? Yun bang maraming mga institusyon, lalong-lalo na mga paaralan na magkikater sa mga needs nila? Yun bang kahit saan sila mapunta, they will feel accepted at yung mga benefits nila in place, hindi nila hahanapin, i-demand, i-request? Kung ganun ba ang pakiramdam nila at kung ganun ba ang pagtrato natin sa kanila, I don't think gagawin yan ng mga nanay na yan. Nagagawa lang nila yan dahil naawa sila sa mga anak nila. Okay, nangangamba sila na wala silang makuhang suporta. Again, kasalanan yung ginagawa nila o ginawa nila. Sana makita rin natin ang kontribusyon natin in one way or another sa pagkakasala nila. Tingnan po ninyo ang wish, ang prayer ng mga mag-asawa na magkakaroon ng anak. Madalas yan, kahit ano, girl, boy, kahit ano, basta healthy, basta normal. Ano yung underpinning na katotohanan sa statement na yan? Basta normal lang, yung wala lang kapansanan. Hindi kaya sa simula pa lang talaga, kinoconsider na nating
ang kapansanan o may kapansanan ay hindi pagpapala talaga. Huwag naman sana. Sapagkat ang sabi mismo ng Panginoon sa John 9 verse 3 patungkol sa isang bulag, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa kasalanan niya o kasalanan ng mga magulang niya, kundi upang mahayag ang kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yung bulag po dyan na disability, po pwede nating palitan ng ibang disability ha. Ipinanganak siyang pipe, ipinanganak siyang pilay, hindi dahil makasalanan siya o ang mga magulang niya, kundi upang mahayag ang kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kaya lahat tayo may purpose eh. Kaya lahat tayo according sa image ng Diyos eh. Kaya lahat tayo may katuturan eh, may dangal, may karangalan eh. Kasi kahit ang mga taong may kapansanan, they are called to become instrument so that the glory of God will be revealed in their lives. O diba? Yan din naman ang purpose ng pag-iral ng mga walang kapansanan upang mahayag sa ating buhay ang kanyang kadakilaan. Kung minsan pa nga, mas nahayag pa ang kadakilaan ng Diyos sa buhay ng may kapansanan kesa sa buhay ng mga walang kapansanan. O diba't meron tayong mga dialogue na laki-laki ng katawan mo, hindi ka magbanat ng buto. Samantalang may makikita tayo na kahit may kapansanan, nagsisikap na maging makabuluhan ang buhay niya sa mundong ito. Mayroong mga walang kapansanan, nagsasuffer ng depression, kinaawaan ng sarili. Sorry, pero hindi ko naman siyempre binabaliwala yung ganyang mga sitwasyon. Pero sana maging inspirasyon sa atin, yung mga kapatid nating may kapansanan pero nabubuhay ng masaya dahil nakikita ang mga pagpapala ng Diyos sa buhay nila. Kamakailan ay nag-viral ang isang video tungkol sa pang-aasar ng isang player sa isang coach na may disability. Na nang matutok yung camera sa kanya at alam niya dahil nakatingin siya, tinuro niya ang kanyang mga mata bilang pang-aasar sa coach na may kapansanan sa mata. Tawanan naman yung mga tao. Tawanan. Samantalang si coach, relax lang. At kahit nung after the game, wala naman siyang masamang sinabi dun sa player. Kahit alam niya na ang simpatsya ng maraming tao ay nasa kanya. Hindi niya hinayaan na mag-rally ang lahat ng tao pabor sa kanya against sa player na nang insulto sa kanya. Ngayon, sa tingin po ninyo, kanino nahayag ang kadakilaan ng Diyos sa pagkakataong yun? Sa player na walang kapansanan at ng hamak ng may kapansanan, kasama na dyan sa player na yan yung mga taong nagtawanan. Sa kanila ba nahayag ang kadakilaan ng Diyos o dun sa may kapansanang ininsulto pero hindi pinatulan ng player na ito? Kaya nga ang disability sa palagay ko ay hindi kapintasan, hindi talaga kakulangan, kundi pagiging iba lang ng kakayanan o katangian. Kaya nga sabi, disability, hindi disability, kundi having different ability. May gifts din sila, gifted din sila, biyaya, blessing din sila. At habang hindi yan natin nakikita, tayo talaga ang magiging dahilan ng hindi pagiging normal ng kanilang buhay. Hindi ang kanilang kapansanan, hindi ang kanilang kakulangan kung meron man, kundi ang kapansanan at kakulangan ng ating puso at isipan. Not just that, kapintasan, kakulangan ng ating pananampalataya din naman. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kung mahal talaga natin siya at kung tunay tayong sumasampalataya sa Kanya, mamahal natin ang ating kapwa. Pero may follow-up dyan, ang James 1 verse 2. Sapagkat dito yung sasabihin, mapapatunayan natin na tunay ang pananampalataya natin kay Kristo kapag hindi tayo nagtatangi ng kapwa-tao. Ito po sana ang ating makita ha, para hindi naman maramdaman ng mga kapatid nating may kapansanan na hindi sila iba, upang mas gumaan din naman ang dinadala o ang tungkulin gampanin ng mga nag-aalaga sa kanila at upang pare-pareho tayong maging mabuting Kristiyano. Yun ay Kristiyanong nagmamahal sa kahit sino. After all, ang sabi ng ating Panginoon, to whom much is given, much is also required. Palagay ko dun lang papasok ang ating kaibahan eh. Meron talagang kakayanan. At ang misyon ng mayroong mas kakayanan ay ang suportahan, saluhin ang mga taong kapos ang kakayanan. Hindi ba yun naman talaga ang sistema ng katawan? Saluhan, suportahan. After all, palakas naman tayo ngayon, hihina din tayo pagdating ng panahon. Marami man tayong kakayanan ngayon,
kakapusin din tayo ng kakayanan pagdating ng panahon. Kaya makapuputing magtanim na tayo ngayon ng mabuti sa kahit sino para umani din naman tayo ng mabuti kapag nangailangan tayo. Lalo pat ang sabi ng ating Panginoon, di ba? Anumang ginagawa natin sa isa sa maliliit na ito, kasama ang mga kapatid nating may kapansanan at lubang nangangailangan dito, ay ginagawa natin sa Kanya. Kaya anumang kabutihan ang gawin natin sa kanila, ang gaganti sa atin ay siya. Ito sanang ipagdasal nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Hindi ako magtututa. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, ipinagdarasal po namin ang aming mga kapwang lubhang nangangailangan. Kasama na po ang mga may kapansanan. Huwag nawa nilang maramdaman na mayroon silang kulang. Ikaw sanang magpuno, Panginoon, ng aming pagkukulang at makita namin sila bilang biyaya. Tulungan mo po kami na mahalin sila, pagmalasakitan sila. Isa pa, mas pinagdarasal nga po namin yung mga may kapansanan, spiritual, yung mga nagkakasala. Sana tumino na naman sila. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mahal ka ng Diyos. Walang sino man ang hindi mahal ng Diyos. Lahat tayo pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Pero kung paano mas dapat nating binibigyan ng atensyon ang mga may kapansanan, ganun din ang Diyos. Sino man sa atin ngayon ang lubhang nangangailangan, maniwala kang mas lalo pa niya tayong pagtutuunan. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Paniwalaan mong mahal ka niya at may ginagawa siya para tulungan ka. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, isamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin, pagtitiwala ang saninang ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa amin ay kaloob, pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagkabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay ihahandog para sa inyo. Kaya din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Janis na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo. Sa pamamagitan po ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Sumasalangit ka,
Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Iswisin, kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan, mga palad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang nahapis, ang Diyos ang siyang aliw. Ligaya at liwanag ang siyang makakamtan.
salita mo ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkahit inuming pagkakaisang binibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa po ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamuha ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin o mahal na Birhen ng Nazaret, Nazaret, ina ina ng ng pag-asa, pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kami, mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa lagi niyong pagtulong sa mga tumutulong pa rin sa ating simbahan through our GCash and bank account. Maraming salamat po, and we assure you na pupunta sa simbahan ang bawat sentimo na pinapadala po ninyo. Maraming salamat po sa pagsuporta niyo sa patuloy pa nating mga paggawain. Salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did so
Let us all stand as we begin our Eucharistic celebration. Sa piging ng ating Panginoon, tayo laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamta. Buhay ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan buhay na walang hanggan. Sa piging ng ating Panginoon, tayo laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The peace and grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Sisters and brothers, to prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, and to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Walhati sa lusa kaitaasan, aloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarama, sinasamba ang langit sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos ay naglangit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulog mo sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa lahat ng Ama. Amen, amen, amen. Let us bow our heads and in silence we tell God our own petitions. But please include the intention of those who are celebrating their birth anniversary, including Engineer Neil San Pedro. We pray for the sick, including Cherry San Pedro and Jose Garcia. Let us pray. O God, who teaches that you abide in hearts that are just and true, grant that we may be so fashioned by your grace as to become a dwelling pleasing to you, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. On the first reading, the passage from Leviticus describes how the Israelites dealt with a person stricken with leprosy.
Their fear and abhorrence of this disease serve as the background for Jesus' encounter with a leper. A reading from the book of Leviticus. The Lord said to Moses and Aaron, "If someone has on his skin a scab or pustule or blotch, which appears to be the sore of leprosy, he shall be brought to Aaron the priest or to no one of the priests among his descendants. If the man is leprous and unclean, the priest shall declare him unclean by reason of the sore on his head. The one who bears the sore of leprosy shall keep his garments rent and his head bare, and shall muffle his beard. He shall cry out, 'Unclean, unclean.' As long as the sore is on him, he shall declare himself unclean, since he is in fact unclean. He shall dwell apart, making his abode outside the camp." The word of the Lord. Thanks be to God. I turn to you, Lord, in time of trouble, and you fill me with the joy of salvation. I turn to you, Lord, in time of trouble, and you fill me with the joy of salvation. Blessed is he whose fault is taken away, whose sin is covered. Blessed the man to whom the Lord imputes not guilt, in whose spirit there is no guile. I turn to you, Lord, in time of trouble, and you fill me with the joy of salvation. Then I acknowledge my sin to you. My guilt I cover not. I said, I confess my faults to the Lord, and you took away the guilt of my sin. I turn to you, Lord, in time of trouble, and you fill me with the joy of salvation. Be glad in the Lord and rejoice, you just. Exalt all you upright of heart. I turn to you, Lord, in time of trouble, and you fill me with the joy of salvation. On the second reading, Paul reminds us Christians to be always mindful of God in our lives. Whatever we do must be done for God's glory. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, whether you eat or drink, or whatever you do, do everything for the glory of God. Avoid giving offense, whether to the Jews or Greeks, or the church of God, just as I try to please everyone in every way, not seeking my own benefit, but that of the many, that they may be saved. Be imitators of me, as I am of Christ. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. Visited this people. Alleluia, alleluia, The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. Glory to you, O Lord. A leper came to Jesus and kneeling down begged him and said, "If you wish, you can make me clean." Moved with pity,
He stretched out his hand, touched him, and said to him, "I do will it, be made clean." The leprosy left him immediately, and he was made clean. Then warning him sternly, he dismissed him at once. He said to him, "See that you tell no one anything, but go, show yourself to the priest, and offer for your cleansing what Moses prescribed. That will be proof for them." The man went away and began to publicize the whole matter. He spread the report abroad so that it was impossible for Jesus to enter a town openly. He remained outside in deserted places, and people kept coming to him from everywhere. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Isa sa pinakaayaw nating mangyari sa ating buhay o sa buhay ng sino man ay ang magkasakit. Sabi nga natin, mahirap magkasakit. Mahirap sa katawan, mahirap sa kalooban, mahirap din sa bulsa, lalo na kapag wala naman ganong paghuhugutan. That is why ang dasal ng marami sa atin ay kahit na gipit sa pera, wala lang sanang magkasakit ng malubha sa pamilya. Yan ang madalas nating pinagpapamisa. Yan ang madalas nating wish of prayer kapag tayo nagse-celebrate ng ating birthday. No wonder, ang daming nagsisimba kapag ang misa ay healing mass daw. Ang daming nagpupunta sa mga lugar, sa mga personalidad na nakapagpapagaling daw. Ang bilis nating bumili ng mga pagkain, gamot, inumin na kontra cancer daw, kontra diabetes daw, kontra sakit-sakit ni daw. May iba nga diyan, nagpapadoktor na, nagpapaalbularyo pa, may hawak ng rosaryo, may kung ano-anong medalyon pa, nagdasal na, may kung ano-anong ritual pa. Kasi ayaw magkasakit o gustong gumaling sa sakit. Walang magandang balita ay narinig natin sa ating mabuting balita. Ayaw ng Diyos na tayo ay nagkakasakit. Narinig po natin ito doon sa pagmamakaawa o pagbabakasakali nung taong ketongin. Sabi niya kay Kristo, kung gusto mo, mapapagaling mo ako. Hindi na nag-isip pa si Kristo. Hindi niya sinabing, teka, pag-iisipan ko ha. Hindi. Immediately he said, I do will it be made clean. Kaya ang una talagang pinagmulan nung expression na gusto ko gumaling ka ay si Kristong talaga. Besides, hindi naman ni Kristo o hindi naman ng Diyos nilikha ang sakit. Sinabi niya, let there be light, let there be animals, let there be plants. Hindi niya sinabing, let there be sicknesses, illnesses, diseases. No, He didn't say that. Walang sakit na nilikha ang Diyos. Pumasok lang ang sakit nang magkasala ang tao. Ngayon, kung bakit inaalaw ng Diyos in all His power, in all His goodness, na tayo magkasakit, siguradong meron siyang dahilan. Ikaw ba bilang magulang, gusto mong nagkakasakit ang anak mo? Hindi. Ang Diyos pa kaya, lalo't siya mas makapangyarihan kaysa sa'yo. Lalo pat siya'y mas mabuti kaysa sa'yo. Lahat kaya niyang gawin. Kaya nga, kung inaalaw niya na magkasakit ang tao dahil mabuti siya, siguradong may mabuting dahilan din siya. Halimbawa, yung sinasabi sa Hebrews 12 verse 6 para sa mga pasaway. Ang sabi doon, ang Diyos ay dinidisiplina tayo. Pinapalo niya tayo ng mga anak niya. Gusto ko yung term na dinidisiplina ha? Kasi hindi sinabing ang Diyos ay nagpaparusa. Ang sabi, ang Diyos ay nagdidisiplina. Kasi kapag sinabing ang Diyos ay nagpaparusa, para bang ang end ay makapaglabas ng galit lang, makapagparusa lang. Hindi eh. Hindi ganun ang Diyos. Pero pag sinabing ang Diyos ay nagdidisiplina, may end na maganda. Tinatama niya tayo, tinutuwid niya tayo, kaya dinidisiplina niya tayo. Now, merong kaugnay na problema ito. Ito yung madalas na sinasabi ng hindi naman talaga gumagawa ng maraming kasalanan, wala namang kalokohan halos sa buhay. Wala naman akong inaargabyadong tao eh. Nagsisimba naman ako.
Dadasal naman ako. Papakabuti naman ako. Bakit nangyari sa akin ito? Ano ba naman? Ang dami ko nang na-encounter na ganito, na humahantong sa pagtatampo sa Diyos. Nagagalit talaga sila sa Diyos. Ang dami kong na-encounter na ganito. Hindi ko lang masabi, kinakailangang disiplinahin din. Bakit? Hindi nga ba't ang sabi sa atin ng Romans 3:23, lahat tayo, all of us, have sinned and have fallen short of the glory of God. Tapos, susuportahan niya ng sinasabi rin na 1 John 1 verse 8, if we say that we have not sinned, or we are without sin, then we are just deceiving ourselves, and the truth is not in us. Kung sasabihin natin wala tayong kasalanan, niloloko lamang natin ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. Kaya sa totoo lang, lahat tayo makasalanan. Lahat tayo dapat disiplinahin. Ngayon, kung matapat lang naman sa atin yung pagdisiplina sa pamamagitan ng sakit, sana huwag tayong magtampo sa Diyos. Sana huwag tayong magalit sa Diyos. Sapagkat kung magkakagayon, mas pinapakita natin na dapat nga tayong disiplinahin. Sapagkat nakikita na yung yabang natin. Instead, harapin natin ng nagtitiwala pa rin sa Diyos. Harapin nating nagmamahal pa rin sa Diyos. Harapin nating nagpupuri pa rin sa Diyos. Ang sabi ni San Pablo, parangalan natin ng Diyos. Yan ang narinig natin sa ating ikalawang pagbasa. At sa palagay ko, wala nang iba pang pinakamagandang pagpaparangal sa Diyos. Higit pa sa ating pagdarasal, higit pa sa ating pagsimba, ay ang papurihan, pasalamatan pa rin ang Diyos. Sa kabila ng ating mga nararanasang sakit, problema o unos. O di ba? Yun ang ginawa ni Job. Nakaraang linggo, napag-usapan natin ito. Bumagsak ang kanyang kabuhayan and then all of a sudden, nangamatay ang kanyang mga anak. Tapos nagkasugat-sugat pa ang buo niyang katawan na halos kanyang ikamatay. Pero sa lahat ng mga nangyaring ito, anong ginawa ni Job? Nagpatira pa siya, lumuhod siya, at sinabi niya, the Lord has given, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Sa gayon, napahiya ni Job ang demonyo. Naparangalan ni Job ang Diyos. Napaparangalan natin ang Diyos kapag napapahiya natin ang demonyo. Alam po ninyo ang demonyo, sagad sa kayabangan. Patunay, natalo na siya ng Diyos more than 2,000 years ago. Pero hanggang ngayon, arya pa rin siya ng arya. Ibig sabihin, hindi niya tinatanggap ang pagkatalo niya. Ganon siya kayabang talaga. Pero naisip ko, baka lang iniisip ng Diablo. Bakit? Diyos naman yan Natural matatalo ko. Anong labang ko? Diyos yan Pwedeng ganon. Pwedeng i-justify ng demonyo ang pagkatalo niya sa gayon. Kaya napakahalaga na tayong tao sa tulong ng Diyos ay tatalunin at ipapahiya pa rin ang Diablo. Sa papaanong paraan? Sa paraan na ginawa ni Job. Yung kahit na tayo magkaroon ng problema, kahit magkasakit pa, tumawag pa rin tayo sa Diyos. Pagpuri pa rin tayo sa Diyos. Yun naman kasi ang sabi ng demonyo sa Diyos Pinupuri ka lang naman yan dahil may kabuhayan Pinupuri ka lang naman yan dahil okay ang pamilya Dahil manlusog siya Kunin ko ang lahat ng yan. Tingnan ko kung purihin ka pa niya. Hindi naman tinakwil ni Job ang Diyos. Kaya napahiya niya ang Diablo at naparangalan ang Diyos. Kasi kapag ganito tayo at tulad ni Job, pwedeng sabihin na ng Diablo, teka, hindi na to Diyos. Ni hindi to anghel. Pero tinatalo ako. Pinapahiya ako. Saan pa ang yabang niya pag nagkaganon? Wala na siyang ipagmamalaki pag nagkaganon. Kasi tao na ang namahiya sa kanya. And at the same time, as I said, dito natin napaparangalan ang Diyos. Kasi po pwede ring sabihin ng Diyos, aba, hindi ito ang anghel. Tao ito, pero napaparangalan ako ng lubos. Ayokong i-downgrade yung pagpupuri ng mga anghel sa Diyos. Pero sa palagay ko, iba pa rin ang pagpupuri ng tao. Kasi ang anghel, hindi naman niya naranasang maghirap. Hindi naman nararanasan ng anghel na lukuhin ng asawa. Hindi naman nararanasan ng anghel na magkasakit. Hindi naman nararanasan ng anghel
na matanggalan ng negosyo o trabaho. Hindi naman na naranasan ng anghel na lukohin ng kaniyang kapwa. Hindi. And so, now to downgrade yung pagpupuri ng mga anghel sa Diyos. Palagay ko, iba pa rin ang pagpupuri ng tao. Sapagat ang pagpupuri ng tao ay may halo at dumanas na ng mga sakripisyo. Kaya sana mga kapatid, ngayong sineselebrate natin ang World Day of the Sick. Kasi kapistahan talaga ng mahal na bira ng Lourdes, February 11. Ito ang ating ipagdasal para sa mga may sakit, ha? At gayon din para sa mga nag-aalaga sa may sakit. Gayon din para sa atin, sapagkat malaki naman ang possibility na darating ang pagkakataon, magkakasakit din tayo. Wala man tayong ginagawang kasalanan, huwag tayong magalit sa Diyos. Magpuri pa rin tayo sa Kanya, sapagkat ang layunin ng buhay natin ay yung maparangalan ang Diyos talaga. Yung sa pamamagitan ng ating pagpupuri sa kabila ng problema, ay masabi pa rin natin ang Diyos ay mabuti pa rin talaga. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo, Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. diringhin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po ako sa aking mga sakripisyo, sa aking mga problema. Ito nawa ay hindi makapagpalayo sa akin, kundi mas lalo pang makapagpalapit sa akin sa iyo. Mas lalo kitang lapitan, tawagan, papurihan, dakilain. Panginoon, tulungan mo ang aming pamilya, lalo pa ang mga pamilyang dumaranas din ng problema. Sana sa kabila ng lahat, magtulong-tulong, magmahalan at magunawaan. Mas lalo kaming lumapit sa iyo at hindi kami sirain ng aming mga problema at sakripisyo. Hallelujah! Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa rin, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasa. Mahal ka ng Diyos ng Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring hindi mo ngayon makita ang dahilan. Pero huwag kang mawawala ng pag-asa. Maiintindihan mo rin yan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi ka pababayaan ng Diyos na uyan kung wala siyang magandang ginagawa. Kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Please be seated. Offertory. Aming
Ang tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkain na dulot ng buhay. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming iaalay. Ang tinapay at alak sa isang ng aming buhay. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. May this oblation, O Lord, we pray, cleanse and renew us, and may it obtain, or may it become for those who do your will, the source of eternal reward. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For when your children were scattered afar by sin, through the blood of your Son and the power of the Spirit, you gathered them again to yourself, that a people formed as one by the unity of the Trinity, made the body of Christ and the temple of the Holy Spirit, might, to the praise of your manifold wisdom, be manifest as the church. And so in company with the choirs of angels, we praise you, and with joy we proclaim. Holy, holy, Lord God of hosts, Heaven heaven and and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At that time he was betrayed and entered willingly into his passion. He took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, We proclaim your death, O O Lord, until you until come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity. Together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our heads and let us pray for our departed loved ones, including Joyce, Alan, Tongaso, Maria Sa Jose, Joselito, Miguel Arsenio, Edward, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipatintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. His Spirit, sa kapayapaan po. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan
Behold, this is the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. This is the body and blood of Christ. Bring us to life everlasting. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Ng pagsamo, nawa'y pakinggan mo. Dinggin mo ako, Panginoon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Akong ay dudulog at dadalangin. Ang dating ng umaga, ang tinig ko ay ninggin. Hinahangad nitong damdamin, kailan tutugunin? Bukas pagsikat ng liwanag, aking hihintayin. Dinggin mo ako, Panginoon. Tinig ng pagsamo, nawa'y pakinggan mo. Dinggin mo ako, Panginoon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Tanging pagmamahal yung inialay, kung kaya't magpupuri sa harapan banal. Turuan mo akong magsikap, palagi kong sundan ang kalooban mong dakila, magpakailan pa man. Dinggin mo ako, Panginoon. Tinig ng pagsamo, nawa'y kakinggan mo. Dinggin mo ako, Panginoon.
lumipas pagsikat ng liwanag aking hintayin. Hindi mo ako, Panginoon. Tinig ng pagsamo, naway pakinggan mo. Hindi mo ako, Panginoon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Let us pray. Having fed upon these heavenly delights, we pray, O Lord, so that we may always long for that food by which we truly live. Through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luha ay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Ilinawa namin sa iyo, o aming inang liyan, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang pati kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta, sa inyong pagtulong. Paalala po uli, sa darating na Miyerkules, Ash Wednesday na po, ang mga masses po natin ay 5 a.m., 6:30 a.m. And then, 5 p.m., 6:30 p.m. Marami pong salamat. The Lord be with you, And with your spirit. and may God bless you and your loved ones, our families, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. They saw a great light near the spring, and then it lowered and they saw it far. Then all at once they saw a lady crying there, and she wept all the while she spoke. They saw her tears flow from her eyes. They flow in steady streams of light.
steady streams of life. All this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears still soften up the hearts of man, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Marami pong salamat.